purihin ng Panginoon. Bali po nung araw nung Tuesday, naging half day yung aming hayop. Dahil alas 5 na nung umaga nung kami dumating, at doon kung paanong ang salita ng Diyos ay patuloy na siyang nangunguna sa buhay ng bawat sa atin. At yun nga, noong alauna, after ng prayer, kami ay lumabas na, bagaman naroon talaga yung sobrang init. Talagang ang Diyos ay naghahanda ng mga kaluluwa na tatanggap sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At pagdating namin dun sa overcourt ng Barangay Pidegan, nandoon ang isang babae na si Ate Annalyn na nakaupo dun sa blitz ng overcourt at doon siya nag-aantay ng kanyang anak. At doon siya binahagi na ng salita ng Diyos at ang babae ito na si Ate Annalyn Ruiz, siya'y galang na galang at tuwang-tuwa nang marinig ang salita ng Diyos at nang tanggapin niya ang Panginoong Yesus maging ang banal na kasulatan, siya'y galak na galak sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa aming pong pagpapatuloy, lumabas na kami ng kalsada at mayroong isang lalaki na si Tatay Ramon Cabale. Ito po ay kung lumakad po siya ay medyo dahil may edad na po, banayad at na meron siyang hinahanap. At nang siya'y aming masumpungan, ang sabi sa amin, nang siya'y binigyan ng flyers, sakto ang Panginoon. Nandoon nang siya'y bahagi na ng salita ng Diyos, hindi siya pumayag na siya lang yung makarinig ng salita ng Diyos. Nandoon, inanyayaan niya kami sa kanilang tahanan, at nandoon po pala yung kanyang asawa na ito po ay maraming nararamdaman sa katawan. Siya'y high blood, mataas ang kolesterol, at doon po, binahaginan din siya ng salita ng Diyos, maging ang kanyang mga apo ay kanyang tinawag. At doon po, galak na galak po, at dahil sobrang kagalakan po, nandun po, maging siya rin po ay umiyak at nakaranas ng kagalingan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa aming pong pagpapatuloy ay aming natagpuan naman po si Ate Ami Traico. Ito naman po, iniigda niya po sa kanya ay yung mananakit ng kanyang balakang. At doon po matagal na panahon dahil po daw ito'y nadulas. Doon po siya ay nakakaramdam ng sobrang sakit. At nang marinig niya ang salita ng Diyos, ang paanyaya ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagpapagaling. At doon po siya'y sumampalataya. At tunay po na si Ate Ami ay nakaranas ng kagalingan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At marami pa pong tumanggap sa Panginoon ang araw na yun ng Tuesday. At nung araw naman po ng Wednesday, na-assign po kami sa school, sa high school at sa elementary. At dahil nga po ang oras po talaga ay ibinigay po sa aming oras ay 8:30 to 9:30. Isang oras po ang bawat room. At doon po, nung kami po ay dumating ay halos 8:45 na. At nandun po, pumunta po ng office, halos 20 minutes na lang po doon sa room na unang room na amin napuntahan. Subalit, sulit po talaga yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kabataan, ibinahagi po roon ng, dahil meron ang sabi po sa aming pagpasok sa school, gagawa kami ng 10 katanungan about doon sa ituturo dahil yun po yung magiging exam ng high school sa values. Nandun po talagang naghanda po, naroon ibinahagi sa kanila yung kwento ni David, maraming kasaysayan sa banal na kasulatan. At yun po, sa grade 9 po, grade 8 and grade 9 po ang aming natagpuan. At ang talagang mga pangalan po ng kanilang bawat section ay nandun yung loyalty, grade 8 loyalty, grade 9 integrity. Talagang nandun, pakinig na pakinig ang mga bata habang sila'y binabagi na ng salita ng Diyos.
At doon sa aming napasukan na grade 8 loyalty, habang patuloy na binabahagi na ng salita ng Diyos, nakikinig ang mga bata, at sila'y tinanong, ano ang inyong mayroon ba kayong may mga sakit at karamdaman? Anong problema, suliranin sa buhay? Mga broken family. Talaga po ang mga kabataan ay taasan. Kitang-kita mo sa kanilang sila'y nag-iiyakan habang sila'y nagpapadalangin sa Panginoon. At doon po sa building na iyon, habang lumalakad ka doon sa second floor, tinanong namin ang guro, yan daw po ay ginawa yung building na iyon, iniready daw po doon sa earthquake, sa lindol. Pag lumalakad ka, parang umuugoy siya. At nandun po, hindi naman po sila natatakot, sapagkat naroon po, nang marinig nila ang salita ng Diyos, sila'y galak na galak. At ang guro po ay nandoon, talagang pakinig na pakinig, dahil yung po 10 katanungan na ibinigay namin sa kanila na may kasamang sagot, ito po ay kanyang i-exam dun sa mga bata. At talaga pong naroon ng mga kabataan, sabi nga namin sa kanila, ito yung last days, sapagkat kitang-kita natin yung mga pangyayari, maging sa mga school, yung mga estudyante, ang ginagamit ng kaaway upang magkaroon ng kaguluhan. At doon po, maging ang guro po, galak na galak po nang sila'y tumanggap ng banal na kasulatan. Sapagkat sabi nila, nakakatuwa naman kayo, mahal ang Biblia, pero ipinamimigay nyo lang ng walang bayan. At doon po sa amin pa rin po pagpapatuloy, dahil ang nangyari po ay 1 oras po kami sa bawat room, 8:30 to 9:30, 10 to 11, and 11 to 12. At matapos po kami doon, na doon po yung isang kapatiran na si Ate Rose. Ito po yung asawa ng kapitan. Siya po pala ay kapatiran natin sa lugar na yan ng Kalbo Mangga na rin. Doon po, sinamahan po niya kami sa elementary. At maging sa elementary po, nandun po yung talagang disiplina ng mga bata, pakikinig sa salita ng Diyos. Habang nagsasalita ka, wala kang maririnig sa kanilang ingay. Maging ang mga guro po, tuwag-tuwa, ang sabi nga sa amin, ma'am, pwede po bang picturean para maipakita doon sa ano? Yung po talagang mga guro, tuwag-tuwa sila. At matapos po kami sa school, kitang-kita namin talagang libo-libo mga kaluluwa ang niligtas ng Panginoon. Ayon po sa aking pagkarinig, almost 4,000 student po sa elementary at high school ang tumanggap sa Panginoon, bukod pa po yung mga guro. At sa amin po pagpapatuloy at sa paglabas po namin ng school, isang tungkol po ng mga magulang na nag-aantay sa estudyante, sila pong lahat ay tumanggap sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. At sa kabuuan po ng gawain ng Panginoon, kitang-kita natin maging sa gabi ng kusada, yung mga estudyante na aming nabahagi na ng salita ng Diyos, nandoon yung pong isang kabataan na may saklay, nandoon po sila. At talagang tuwang-tuwa sila sa gawain para sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ang tunay po na greatest miracle po ng ginawa ng Panginoon sa lugar na yan ng Barangay Kitegan ay ang pagliligtas. To God be all the glory. Purihin natin ang Panginoon.